na supalpal ni Ms. Cathy Binag, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Malacanang at ang acting secretary ng Presidential Communication Office. Bakit? Mantakin nyo mga kababayan, tinatakot nila yung taong bayan nakakasuhan dahil ito daw ay pagpapakalat ng false information yung paghahanap kay Bongbong Marcos, yung mga nagkikwestiyon at naglabas ng mga chismis patungkol sa tunay na kalagayan ni Bongbong Marcos. Lalo na po mga kababayan natin, may nakita pang isang video, lalo na po yung vlogger, na videohan niya na yung Presidential Security Group ay nag-convoy at sakay sa isang malaking bus. So yan daw kasi yung bus na sinasabi, di ko alam kasi kwento-kwento, yung kinakarga daw dyan, ay yung mga emergency na mga kailangang dalhin sa ospital. I don't know, no? And then, mayroon ding pag-build up ng mga pulis or dumagsa yung pulis sa St. Luke's. Lalo ngayong napapaisip yung tao, sino yung kanilang pinoprotektahan sa loob ng St. Luke's at sino yung dinala kasama yung convoy. Di ba? Ngayon mga kababayan, para kay Miss Cathy Binag, sabi niya dito, the only way for this to stop, the presidential's medical team need to release a medical certificate or certified health status record of President Marcos. Mahirap ba yung gawin? People deserve to know. Which is totoo naman mga kababayan natin. Kailangan malaman ng taong bayan yung tunay na kalusugan ni Bongbong Marcos. Lalo na ngayon ito yung pinakamahirap dahil nasa gitna po tayo ng krisis. At yung mga kababayan po natin nagtatanong, ano ba talaga yung konkretong plano ni Bongbong Marcos? Ano po yung solusyon na nagawa po nila para po sa matinding krisis dulot ng digmaan sa gitnang silangan? Sabi nila, pwede nang dumaan yung mga barko papuntang Pilipinas sa Straits of Hormuz. Ang sabi pa nila, walang krisis at hindi po tayo mawawalan ng supply ng produktong langis. Bakit tumataas hanggang 170 per liter po ang krudo? At ang sabi pa ng Department of Energy Secretary, posibleng pumalo pa sa 200 ang kada litro ng krudo. So kaya hinahanap ng taong bayan, nasaan si Bongbong Marcos? Ano ang solusyon na kanyang napanaginipan o anong solusyon na isinadya sa kanya ng kanyang tatay na si Marcos Sr.? Di ba sinasabi niya nakakausap niya yung tatay niya? So ano yung advice ng kanyang tatay patungkol sa krisis na nangyayari sa ating bansa? O nakita din natin may isang picture na nagtrending, si Enrile. O ano rin yung advice ni Enrile para sa krisis na nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan? Kaya patuloy tayo na maghahanap kung saan si Bongbong Marcos at ano nga ba yung tunay na kalusugan niya. Kaya niya pa bang mag-isip? Kaya niya pa bang desisyonan yung mga nangyayari sa ating bansa? Ito, may picture rin tayo na nakita. As in really na, no? Ay kasama. Si Bersamin kasama. At ngayong araw, yung mga nag-briefing sa mga opisyal ng gobyerno ay stricto na. So, kaya ang tanong ng mga kababayan natin sa social media, stricto na ba yung acting president na hindi nakikita si Marcos Jr.? So may video rin silang nilabas, pakita din natin sa inyo, pero karamihan sa ating mga kababayan ay nagdududa rin sa video ito. Palike mo na ng video at marami pa tayong pag-uusapan. At syempre mga kababayan natin, kung ginahamon po ni Miss Cathy Binag itong Malacanang, napatunayan ang mga allegation o mali yung mga allegation ng taong bayan, mali yung katanungan, ilabas nga yung medical report ni Bongbong Marcos. Ngayon, hindi magpapatalo dyan kung hamon lang yung pag-uusapan si Attorney Rowena Guanzon. Dahil para kay Attorney Rowena Guanzon, ilabas nyo si Bongbong. Ito po yung napakatinding hamon ngayon ni Attorney Rowena Guanzon sa Malacanang. Dahil nakita nyo naman mga kababayan po natin kung gaano po sila kadesperado na talagang gipitin ang lahat ng mga nagtatanong, nagsasalita sa tunay na kalusugan ni Bongbong Marcos. Alam mo natin, matindi yung sakit na ito. Kung totoong ito na talaga, nasa stage 4 cancer na siya talaga. Kaya para kay Atty. Rowena Guanzon, ilabas nyo. News sa amin, live stream
Tama. alive, aware, and awake. Kasi, pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, pat dumugo na yung large intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Pag nag-surgery si BBM, syempre general anesthesia yon. Aba, ayon sa ating batas, di ba? Temporarily incapacitated siya. And if he's temporarily incapacitated, the Vice President assumes office, hindi ba? Pwede ba yun? Habang siya ay nasa operating table at unconscious siya, ay cabinet pa rin ang acting? Hindi naman pwedeng ganon. Kasi may constitution naman po tayo. Eh kung mamatay siya dyan sa operating table, pag unconscious siya dahil naka-under anesthesia siya, he is temporarily incapacitated and the Vice President must assume office. Yun po mga kababayan po natin. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, dapat si BP Sara yung mag-assume sa office kung sakaling under medical itong si Bongbong Marcos. Kung siya po ay ginagamot at kung siya po ay natutulog at walang malay, kailangan muna temporary mag-take-over yung ating Vice Presidente. E lalo na ngayon, mga kababayan po natin, ilang araw na nga po natin na hindi nakikita itong si Bongbong Marcos. Simula nung Semana Santa mga kababayan natin, hindi na natin siya nakikita. So of course, nag-post po siya ng mga picture, kasama yung kanyang pamilya. And syempre, nagdududa tayo doon na ito po ay ulit lang. Dahil unang-una, iba po yung figura ng kanyang katawan. Eh ngayon, sobrang payat na nga. Sabi nga ni Claire Castro, hindi na nga kumakain masyado itong si Bongbong Marcos. Nasa diet siya. Tapos makikita po natin, mga kababayan, yung mga picture, no? Na pinupost po nila, may something na kakaiba. Kagaya nito, no? Itong picture na ito kung saan sinasabing nagmi-meeting sila. Mga kababayan, naka-blurred po yung parang billboard kung saan nakalagay yung mga agenda nila dyan. Ito daw po ay SOP para takpan, hindi pagtakpan. Takpan kung ano man yung mga nakapost dyan na agenda nila. Pero di ba title lang naman ang meeting nila yung nakasulat kung titingnan po natin. So SOP daw ito. At para nga matago or mablurred itong mga picture na nandyan po sa kanilang harapan yung nasa monitor. Kaso, may mga naunang na-post na ako ay nakita, iba po yung date na nakalagay. So talagang may something na tinatago po sila. Ito talaga yung napakagandang challenge natin lahat. Again, hindi po tayo nagsasabi na talagang confirm na may sakit si Bongbong Marcos. Hindi po tayo nagsasabi na confirm na siya po ay nasa ospital. Hindi rin natin siyempre kino-confirm yung mga allegation na siya ay natigi na. Tayo po ay nagtatanong, humihingi ng confirmation sa Malacanang. Yung kagaya ng hamon po ni Atty. Rowena Guanzon, i-live nyo po, ipakita nyo sa taong bayan si Bongbong. So, nasaan na nga ba si Bongbong sa taga Malacanang na tinatakot ang sambayan ng Pilipino, nakakasuhan. Huwag ganon. Ilabas nyo muna yung patunay para ang taong bayan ay tumahimik na rin sa pagki-question at sa pag-iisip ng negatibo patungkol kay Bongbong Marcos. Sagutin nyo, huwag nyong takutin ang taong bayan. Lalo na ngayon, nasa matinding krisis po tayo. Alam niyo, pag krisis, kailangan talaga nandyan lagi on hand ng presidente. Nalala ko nung kay Tatay Digong, kahit madaling araw, gumagawa po ito ng briefing para po magkaroon ng konkretong solusyon sa issue po na nangyayari sa ating bansa. Lalo na po nung panahon ng pandemya, nung panahon na nagkagulo sa Marawi, halos hindi natutulog yung ating presidente. Pero ngayon, si Bongbong hindi natin nakikita. So, paano masusolusyonan ang problema ng bansa kung ang presidente hindi nakikita? 'Di ba? O, yun lang po. Maraming salamat. At huwag kalimutan, i-like, subscribe, i-share. At syempre, kung hindi pa kayo nakapalo, papalo din ng ating account. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Saludo. Mabuhay ang bansang Pilipinas.